Ang kinakasama ni Mrs. bigla na lang nag-disappear, pero hindi pala siya nangaliwa, kundi mas masahol pa raw ang ginawa. Dahil ang dalawang batang anak ni Mrs. mistulan umanong ginawang sex slaves ni ex. Halos 7 taong tinakot, pinagbantaan, minaltrato at paulit-ulit na kinalay at inabuso. Iyan ang karumal-dumal na sinapit ng dalawang magkapatid na nagmistulang sex slaves sa probinsya ng Northern Samar. Dito po yung dati kong tinitirahan. Dito po yung nangyari yung crime ko. Dito po yung bahay ng stepfather ko. Dito po lahat nangyari yung kasamang alaala ko. Itatago namin sila sa mga pangalang Cristel, 20 taong gulang at Jessa, 17 taong gulang. Kwento ni Cristel, nagsimula ang pang-aabuso sa kanya noong siya'y 13 gulang pa lang. Pag wala po si mama po, ginagawa niya po yung gusto niya sa akin, yung ginagahasa po niya. Noong time na po yun, alam ko na po na mali po talaga yun. Pero dahil sa takot, hindi raw agad nakapagsumbong ang dalaga. Tinakot po niya ako na ilalay niyo po sa amin yung kapatid naming bunso. Sabi niya, masisira daw yung pagkababae ko. I-judge daw ako sa school namin. So ayun po, natakot po ako. Pero ang suspect, tila hindi na kontento kay ate dahil pati ang bunsong si Jessa, hinalay rin daw pala. Wala kang patawad, sir! Ang sakit po. Nalaman ko kung ginaganon din sa si father ko. Hindi ko akalain gaganyan yung kapatid ko. Kala ko, ako lang po eh. Ang suspect na walang awang lumapastangan sa kanila, walang iba kundi ang itinuring na nilang sariling ama. Itatago namin siya sa pangalang Eric. Taong 2014 nang makilala ng inang si Joanne. Hindi niya rin tunay na pangalan ng kinakasamang si Eric. Sobrang tiwala po. Hindi nga ako nagtiwala sa sa magulang ko. Hindi ko pinagtiwala ang mga anak ko sa magulang ko. Mas pinagkatiwala ko talaga sa kanya, ma'am. Yung pala, deep inside, mas maano pa sa diablo. Ang hindi alam ni Joanne, sa mga oras na umaalis siya para magtrabaho, pinagsasamantalahan pala ni Eric ang dalawa niyang anak. Habang wala po ako, yun ang ginagawa niyang kaanuhan sa mga anak ko. Masakla po talaga. Tinuri niya po mga hayop ng mga anak ko. Lalo na po pag wala ako. Dahil sa paulit-ulit na pang-aabuso sa magkapatid, sigaw ng mga biktima, "Tama na! Sobra na!" Sobrang sakit po, ma'am. Kasi nawala po yung pagkababae ko eh. Dito na naglakas loob sina Cristel at Jessa na magsumbong sa ina sa ginagawang panggagahasa sa kanila ng suspect. Hanggang sa isang pangyayari po, nag-away po yung stepfather ko at yung kapatid ko. Bali nakasabi po siya na, ikaw nga ni-rape mo ako, sabi niya. So ayun nga po, nalaman ni mama na ginaganon kami. Pero bago pa man siya mahuli, dali-daling tumakas at umalis ng Northern Samar si Eric. Itong lugar po namin is maraming po pwedeng exit point po ng mga suspect po. So pwede po sila dumaan sa bundok, o pwede po dito sa kalsada mismo, o pwede rin po sa dagat. Kaya agad na nagsampa ng reklamo sina Joanne sa Gamay Northern Samar Police. Kaya po, hindi talaga siya nagpahuli sa mga alagad ng batas kasi po, pag nahuli siya, ay talagang makukulong agad po siya. Itinuring siyang isa sa mga most wanted ng Northern Samar. At matapos sa mahigit 2 taong tila pag-hide and seek sa mga otoridad, lumabas na ang warrant of arrest laban kay Eric. At isang impormasyon ang nakuha ng mga pulis. Nagtatago naman suspect dito sa Metro Manila at pag-alagala bilang isang pedicab driver. May na-receive kaming information na pumunta dito sa NCR. Nag-conduct kami ng verification. So, lumabas na doon sa intelligence report namin, nandun siya sa Pasay, nagtatago as pedicab driver. Tuluyan na nga bang magtitigil pasada ang suspect na si Eric? Agad siyang binanmanan ng mga otoridad. Napakahilap yan dahil yun nga, nagtatago siya doon dahil sa face mask. Actually, buwan na rin yung paghahanap namin dyan. Magkapatid sa Northern Samar nagmistulang sex slaves dahil sa paulit-ulit na pangahalay sa kanila. Marami pa po akong mga pangarap na gusto kong gawin. Tapos may mga tao po na ginajudge na rin ako dahil nga sa nangyari po sa akin. Ang suspect, walang iba kundi ang sarili nilang amain. Umiiyak po ako habang nananaginip. Bumabalik po lahat yung ginawa niya sa akin. Simula hanggang sa dulo na nang ginawa niya sa akin. Lahat po, bumabalik. Tinuri niya po mga hayop ng mga anak ko. Lalo na po pag wala ako. Mas maano pa sa diablo. Pero bukod sa pangmomolestya, may iba pang ibinulgar, sina Cristel at Jessa. Ano na naman yan, sir? Nakatikim din daw sila ng pagmamaltrato at pananakit mula kay Eric. Ayaw mo talagang paawat, ha? Kasi mas dako pa po sa inyo kardero.
Ingagin, susuntok-tok dyan di sa tiyan. Dahil sa paulit-ulit na pang-abuso at pangmamaltrato sa magkapatid, naglakas loob na silang magsumbong sa kanilang inang si Joanne. Parang nabunutan pa ako ng tinik. Masaya po, pero hindi pa naman nahuli ng time na yun, nakaalis na. Sinampahan ang suspect ng patong-patong na kaso ng 7 counts of rape at isang acts of lasciviousness. Pero ang suspect agad daw nag-travel to next destination mula Northern Samar patungo Maynila. Pero ang hindi alam ni Eric, sinundan pala siya ni Joanne papuntang Maynila. At actually po, pag Maynila po, hindi lang trabaho. Kasama ko siya sa plano na mahuli. Nitong June 2022, ibinaba ng Branch 38 Regional Trial Court ng Gamay, Northern Samar, ang warrant of arrest laban sa suspect. Nung binirify namin, siya ay listed as top 8 most wanted ng Northern Samar. Listed din siya sa municipal level. Agad na hinanap ng CIDG, DSOU, ang mga posibleng ruta ni Eric. Pero hindi ito naging madali para sa kanila. Napakailap yan dahil yun nga, nagtatago siya doon dahil sa face mask. Tinatago niya talaga yung identity niya. Pero isang selfie ni Eric ang na-trace ng mga otoridad. Wala na silang inaksayang oras, kasama ang resibo, agad silang nagkasa ng entrapment operation. So, eto siya, ha? Tingnan niyo maigi. Ang palatandaan niya, meron siyang nunal dito sa kaliwang pisngi. Hindi tayo magkakamali kasi yung nunal ang pagbabatayan natin. Pagdating sa lugar, agad nasukol si Eric ng mga operatiba. Nung pumunta doon kumain, sinabayan ng ating tropa. So, nagkataon naman na talagang tatanggalin niya yung face mask. So, tinanggal yung face mask, nakita yung palatandaan na nunal. So, positive identification, hinuli na ng ating tropa. May warrant of arrest ka sa kasong rape at acts of lasciviousness na inisyo ni Judge Ricardo Estabillo Amos ng Regional Trial Court Branch 38, Gamay, Northern Samar. Babasahan kita ng karapatan mo. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado o tagapagtanggol na iyong napili at kung hindi mo kaya, ang gobyerno ang magbibigay sa iyo. At may karapatan ka din kumuha ng iyong tagapagsuri. Naiintindihan ba ang iyong karapatan? Arestado ka muna, ha? Nakapanayam ng resibo ang suspect na si Eric. Hindi ko po akalain na ganito, abot sa ganito, ma'am. Sorry po. Doon po sa nagsampa sa akin, sana patawad niya kung ano man yung kasalanan ko. Hindi ko ina-expect na ganun yung palalim. Pero, sorry not sorry dahil pagkahaba-haba man ng taguan, ang biyahe niya ngayon ay patungong kulungan. Nang makarating sa CIDG DSOU office ang suspect. Teka, mukhang may hahabol pa yatang pasahero ah. Gigil na gigil si Joanne sa suspect. Nagya ka! Ganun ginawa mo sa anak ko! Nagtago ka na si Kaiya! Pinagkatiwalaan kita sa mga anak ko! Nagya ka! Ganun ginawa mo sa anak ko! Sinira mo ang mga anak ko! Wag ka! Tagal kitang hinahanap buwan ka! Nagtago ka! Akala mo siguro pababayaan ako ni God, hindi! Ang tagal mong mga anak ko, hayop ka! Maliban sa gasa, hindi mo pinakain minsan ng mga anak ko! Binubugbog mo, hayop ka! Maganda ka lang sa harapan ko, yung pala pag nakakatalikod na yun. Huwag ka! Ang kasalanan ko po doon kasi maaga pa, bata pa. Yan po naging kasalanan ko. Inaamin ko po yan. Sana bigyan niya ako ng chance. Patawad niya ako. Wala na, hindi kita patatawarin sa ginawa mo na yan. Dami mong kasalanan, buang ka. Hindi na uobra yung mukha mo sa akin, buang ka. Agad ibinalita ni Joanne sa kanyang mga anak ang pagkakadakip sa suspect. Matapos ang matagal yung paghihintay, ayan na po, nahuli na rin. Di natin nakalain na mahuhuli yun, di ba? Nag-uusap tayo dyan sa Samar. Yan na, nahuli rin. Ano na sa piling yun na nahuli na siya? Masaya. Masaya. Masaya at sawa ko sa kanya lang
ginawa niya sa amin. Mga kapuso, noong nakaraang Martes, hinuli ng CIDG kasama ang resibo ang suspect sa isang rape case. Personal po tayong nagsadya ngayon dito sa Campo Crame para kunan ng panig ang suspect na ito na matapos maisagawa ang krimen sa Samar Province ay nagtago sa Malibay, Pasay kung saan din siya inoperate ng mga alagad ng batas. Sir, ano masasabi nyo dito ho sa kasong isinampa sa inyo? Doon po sa ipinasang sa akin, kinaso. Aminado po ako na may nangyari sa amin ng stepdaughter ko. Sir, hindi nyo ba naisip na ito ho'y minor? Wala ho sa wastong pag-iisip para magbigay ng kanyang pasyat desisyon. Di ho ba kinakonsensya? Hindi na po pumasok sa akin ng gano'n, sir. Tapos yung noon na lang po nalaman na pagtanto ko na gano'n, nung mali, nung pagkatapos. Matapos ang 2 taong paghahanap sa suspect, sa wakas, nabunutan din ng tinik sa dibdib ang mag-iina. Pinapasalamat ko po sa Panginoon at sa mga iba pang tao na tulad ng mga pulis, ninyo po, na natulungan po kami natulungan po ako na matupad yung dalangin ko na matagal na pong hinihiling. Ano masasabi nyo ngayon? Doon po sa pagkakamali na yun, katumbas po ng buhay ang nangyari sa akin, sa nangyari sa batang yun. Mapatawad man ako ng panahon, yung mga magulang. Sana dumating yung panahon na patawad nila ako. Malaking pagkakasala, malaking pagkakamali. Walang kapatawaran yan. Wala. Never po.